Mag-iisip ka, bakit ganun ang pagkautos ng mahal na Panginoon? Kasi sa paglilingkod sa Diyos, mga minamahal, kumbaga sa mga bagay na material, kumbaga sa mga bagay na ayaw ng mahal na Panginoon, huwag kang magtitira. Lahat yan, iwanan mo. Lahat yan, talikuran mo, mga minamahal. Yun ang gusto ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Pero iba po yung ginawa ni Haring Saul. No? Iba yung ginawa ni Haring Saul. Akala niya, minamahal, akala niya malulugod ang Diyos sa kanyang ginawa. So nakagawa po siya ng maling desisyon. Kumbaga yung motibo niya naging pansarili. Hindi na yung motibo na inutos sa kanya ng mahal na Panginoon. 1 Samuel chapter 15, verse 19 to 21. Unang Samuel 15, 19 hanggang 21, mga minamahal. From the book of 1 Samuel, chapter 15, verse 19 to 21. Wherefore then didst thou not obey the voice of the Lord, but didst fly upon the spoil, and didst evil in the sight of the Lord? And Saul said unto Samuel, Yea, I have obeyed the voice of the Lord, and have gone the way which the Lord sent me, and have brought Agag the king of Amalek, and have utterly destroyed the Amalekites. But the people took of the spoil sheep and oxen, the chief of the things which should have been utterly destroyed, to sacrifice unto the Lord thy God in Gilgal. Dito po sa aklat ng unang Samuel, Kapitulo 15, ang talatay 19 hanggang 21. Bakit nga hindi mo sinunod ang tinig ng Panginoon, kundi ikaw ay dumaluhong sa panamsam at ikay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon? At sinabi ni Saul kay Samuel, Oo, aking sinunod ang tinig ng Panginoon, at ako'y yumaon sa daan na pinagsuguan sa akin ng Panginoon, at aking dinala si Agag na hari ng Amalek, at aking lubos ng lipol ang mga Amalisita. Ngunit ang bayan ay kumuha sa samsam ng mga tupa at mga baka ng pinakamabuti sa mga itinalagang bagay upang ihain sa Panginoon mong Diyos na Gilgal. Palapakan po natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak po para sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. So hindi po sinunod. Hindi nalugod ang mahal na Panginoon kay Haring Saul dahil hindi niya sinunod yung utos ng mahal na Panginoon, ubusin. Wala kang ititira. Maging ang hari, maging ang kanilang mga tupa, kanilang mga karnero, kanilang mga hayop, lahat, ubusin mo, wala kang ititira. Pero ang ginawa po ni Haring Saul, itinira niya po yung hari. Pagkatapos yung mga tao kumuha ng mga tupa at inalay pa sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Sa tingin mo, yung mga bagay na kasuklam-suklam sa mahal na Panginoon kasi pinapaubos niya nga. Tatanggapin kaya yun ng Diyos? Siyempre, hindi po. Amen po ba? Amen po ba? Pag nag-alay po tayo sa mahal na Panginoon, galing sa malinis na paraan. Hindi po galing sa masama. Dahil kung mag-aalay ka, hindi ka nag-aalay sa tao lang, nag-aalay ka sa banal na Diyos, mga minamahal, nag-aalay ka sa makapangyarihang Diyos, nag-aalay ka sa matuwid na Diyos. Makapalakpak po ba tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon? Lahat ng magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Kaya kung ang bagay na iaalay mo sa mahal na Panginoon ay galing sa masama o galing sa marumi, mga minamahal, hindi po ito katanggap-tanggap sa mahal na Panginoon. Kaya hindi sila inutusan ng Diyos na mag-alay ng mga pag-aari ng mga, sabagat yung tribes na yon, Amalekites, mga kasuklam-suklam. Nakakalungkot man, mga minamahal, na yung kanilang tribe o tribo ay kasuklam-suklam sa Diyos. Pero marahil yung mga ginagawa nila, hindi kalugod-lugod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, kung gusto lang mahal na Panginoon, walang itira. Ganun po ka istriktong mahal na Panginoon pagpatungkol sa kabanalan, pagpatungkol mga minamahal sa katwiran. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord.
Parang katulad ng mga Diyos-Diyosan, di po ba? Parang katulad ng mga imahin, mga inukit na mga larawan, mga santos, mga Diyos-Diyos, di ba? Ayaw ng Diyos na magtitira ka pa, maglalagay ka sa bahay mo, i-display mo yung mga bagay na yan dahil kasuklam-suklam sa ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Ganun, mga minamahal. Kaya hindi po yun sinunod ni King Saul o Haring Saul. Sinuway niya po yun. Kaya minamahal, ito po yung isa sa mga naging dahilan kung bakit si Haring Saul ibinaba ng ating mahal na Panginoon sa pagiging hari. Just imagine, minamahal, mahalaga talaga ang pagsunod. Mahalaga talaga na maging sa desisyon natin ayon pa rin sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Kasi mga minamahal, ang Diyos ang magre-reward sa atin. Amen po ba? Amen po ba? Hindi naman po kasi tayo, kumbaga, dati, wala tayo sa katotohanan, naglilingkod tayo sa mahal na Panginoon, ano yung pinapagawa sa atin, sinusunod natin, wala tayong tinatanggap ng mga pagpapala kasi wala sa katotohanan. Hindi totoo ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Pero dito sa Jesus Miracle Crusade, pagtanggap pa lang natin sa mahal na Panginoon, pagpabautismo pa lang natin sa ating pinakamamahal na Panginoon, pinagaling niya na po yung ating mga karamdaman, nagkaroon tayo ng kapayapaan at sa ating pagpapatuloy, binago tayo ng Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Hindi tayo lugi, no? Pag ganito dumadalo ka, minsan hindi natin maiwasan, may mga dalating na kalamidad, mga bagyo, lindol, mga minamahal, pero hindi tayo lugi. Bakit mga minamahal? Sapagat ang Diyos na ating tinatawagan, ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa banal na gawain ito, ay Diyos na nag-iingat, Diyos na nagpuproteksyon, Diyos na pumapatnubay. Malapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. May mga kapatid po tayo sa Bohol, aking nakausap, mga minamahal, na talagang dumating yung punto na yung kanilang paglilingkod sa mahal na Panginoon, parang nakaramdam po sila ng pagod. Kasi yung gawain natin noon, sa dako ng Tagbilaran po yata, during that time wala pang sariling venue. So, mag-arkila, lipat naman, mag-arkila, lipat naman. So, nagpapalipat-lipat. Parang nakaramdam po sila ng pagod. Alam niyo mga minamahal, laging dahilan po yun na busy sa negosyo, na busy sa hanap buhay, nakalimutan nila yung paglilingkod sa mahal na Panginoon. Pero mga minamahal, naalala pa nila ang kabutihan ng Diyos, parang nakaramdam lang ng pagod. Alam niyo minamahal, grabe. Dumating yung malaking lindol, yung malakas na lindol dyan sa dako ng Bohol. Grabe mga minamahal, talagang nakita nila na bagamat sila'y nagkukulang sa mahal na Panginoon, pero ang Diyos hindi po nagkukulang sa kanila. Palapakan po natin ang mahal na Panginoon. Just imagine, yung bahay nila konkreto, mataas yung bahay, almost 2-story, hindi pa lang tapos, pero ganong kataas, concrete, mga minamahal. Pero grabe yung mahal na Panginoon, inipon muna sila sa isang lugar, silang pamilya, minamahal, kung titignan mo, walang proteksyon. Pero inipon sila ng mahal na Panginoon sa isang lugar sa loob ng bahay. At yung mga lugar, yung ating kapatid kung saan siya nagtatrabaho, yung isa niyang anak kung saan may ginagawa sa laptop ba yun, o desktop, sa computer, nung umalis sila doon, yung mga lugar na yun na wala ang kapatiran, wala yung pamilya niya, nag-collapse. Kung titignan mo sa labas, collapse talaga yung bahay, mga minamahal. Pero magtataka ka, yung lugar na pinapwestuhan nila, iningatan sila ng ating mahal na Panginoon. Nabali man ang poste, pero hindi tumuloy. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya, naalala nila, kailangan silang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yun po ang naging dahilan. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Just imagine, minsan nagkukulang tayo, minsan nagkakamali tayo, pero ang Diyos hindi nagkukulang sa atin. Hindi siya nagkamali nang ika'y iligtas.
Hindi siya nagkamali na ikay tawagin. Hindi siya nagkamali na ikay baguhin. Hindi siya nagkamali na ikay patawarin sa iyong mga kasalanan. Hanggang ngayon, tayo'y patuloy na iniingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Araw-araw, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya maging sa ating mga desisyon, mga minamahal, napakahalaga yung ating tinatawag na dalisay na layunin o pure motive, mga minamahal. Masunod natin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon, hindi ating mga sarili. Si Saul, si Haring Saul, nangatwiran pa siya. Sa kanyang ginawa, akala niya tama. So kailangan pala minamahal, hindi na tayo mga tuwiran. Magpakumbaba na lang tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. And the least, mga minamahal, o the last, mga minamahal, in our prayers, ito po napakahalaga sa ating panalangin, minamahal, dapat meron tayong dalisay na layunin. Amen. Dahil hindi tayo sa tao nakikipag-usap. Kapag ikay manalangin, hindi ka sa tao nagpapaabot ng iyong kahilingan. Hindi ka sa tao nagpaparating ng iyong mga pangungusap, mga minamahal. Kundi ang pinaparatingan mo ng iyong mga panalangin, ang Diyos na nakakabasa ng iyong puso, ang Diyos na nakakabasa ng iyong isip, ang Diyos na nakakakilala sa iyo. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Everybody say, praise the Lord. James chapter 4, verse 3, mga minamahal. Santiago 4:3. From the General Epistle of James, chapter 4, verse 3. Ye ask and receive not, because ye ask amiss, that ye may consume it upon your lust. Dito po sa aklat ng Santiago, Kapitulo 4, ang talatay 3. Kayo'y nagsisingi at hindi kayo nagsisitanggap, sapagkat nagsisingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Palapakan po natin ang salita ng ating mahal na Panginoon. Malakas sa palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon, minamahal. Everybody say, praise the Lord. So kung minsan, yung mga prayers po natin, hindi po tinutugon ng mahal na Panginoon dahil baka ito po ay pansarili. Amen po ba? Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Ye ask and receive not, because ye ask amiss. Mali po yung hiningi mo, minamahal, hindi mo natanggap. That ye may consume it upon your lust. Dahil nakikita ng Diyos, minamahal, baka mapagbigyan yung pita ng laman, baka yung hinihingi mo, minamahal, ikay magkasala, mawala ka sa mahal na Panginoon. Alam ng Diyos lahat, mga minamahal. Tanging ang layunin ng Diyos, sabi ng Biblia, hindi siya nag-isip sa atin ng kasamaan. Ang inisip niya sa atin, kapayapaan. Ang inisip niya sa atin, magkaroon tayo ng mabuting wakas, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, everybody say, praise the Lord. Pag hindi ibigay ng Diyos, maaring hindi pa dapat. Amen po ba? Amen po ba? Hindi pa dapat ibigay. O kaya hindi binigay ng mahal na Panginoon dahil hindi makakabuti sa iyo. Amen po ba? Isa hindi natin alam yun eh. Pero alam yun ng Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Pagpapala. Gusto ng Diyos sa pagpalain po tayo. Amen po ba? Amen po ba? Lahat ng pinagpala magsabi ng praise the Lord, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Pagpapalain po talaga tayo. Ito'y pangako ng mahal na Panginoon. Pero sabi pa ng prayer ni King Solomon, mahal na Panginoon, huwag mo akong pahirapin na masyadong mahirap dahil baka ikay aking alipustahin. Magsalitaan kita ng masama. Kumbaga hindi ka maglingkod sa sobrang hirap. Pero wag mo rin akong payamanin ng gusto. Sa sobrang yaman, baka makalimutan kita. Amen? Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Wala po sigurong isa sa atin makapagsasabi na kung payamanin tayo ng Diyos na masyadong kayamanan, talagang mayaman na mayaman ka, tatanungin ka, minamahal, hindi ka kaya magbago. Kung mayaman na mayaman ka na, sobrang yaman mo na, hindi ka kaya magbago.
Hindi natin masagot yun eh. Kasi kahit si Haring Solomon, sabi niya, mahal na Panginoon, huwag mo kong payamanin ang gusto dahil baka makalimutan kita. Ibig sabihin, hindi mahirap, hindi mayaman, tama-tama lang upang tayo makapaglingkod ng maayos sa mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak po para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kailangan din po natin yung tinatawag na pure motive o right motive o dalisay na layunin para tayo daw po ay lumago sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Napakaganda po ito. Ini-exercise mo yung pure motive sa paglilingkod sa Diyos. Ini-exercise mo yung dalisay na layunin, yung malinis na layunin para sa Diyos, para sa kapurihan ng mahal na Panginoon. Maganda daw po itong gawin. Bakit po? Tayo'y lalago sa ating pananampalataya. Tayo'y lalago sa ating paglilingkod sa Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal po ng Psalm chapter 26, verse 2 at Proverbs chapter 17, verse 3. Natin pong last verse, minamahal, kaya hindi po. From the book of Psalms, chapter 26, verse 2. Examine, O Lord, and prove me. Try my reins and my heart. From the book of the Proverbs, chapter 17, verse 3. The finding pot is for silver, and a furnace for gold, but the Lord trieth the hearts. Ito po sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 26, ang talatit 2. Siyasatin mo ako, O Panginoon, at iyong subukin ako. Subukin mo ang aking puso at ang aking isip. Dito po sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 17, ang talatay 3. Ang dalisayan ay sa pilak at ang horno ay sa ginto. Ngunit sinusubok ng Panginoon ang mga puso. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Makapalakpak po tayo ng malakas para sa ating pinakamamahal na Panginoon, minamahal. Everybody say, praise the Lord. Handa ba tayo, minamahal, ng Diyos palaging siyasatin ang ating mga puso? Handa ba tayo, mga minamahal, na tayo subukan ang ating mahal na Panginoon, gabayan ang ating mahal na Panginoon, na sa lahat ng ating gagawin, meron tayong malinis na intensyon. Meron tayong dalisay na layunin para sa kapurihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung sa lapi daw po ang silver, finding pot ang ginagamit para ma-purify ang silver. Kung ang mga ginto, mga minamahal, para ma-purify, ito'y gumagamit ng mga horno para maging dalisay ang ginto. Kailangan ng apoy, kailangan ng horno para ma-pure ang ginto. Pero ang ating mga puso, ito'y para sa ating mahal na Panginoon. Ang Diyos ang magdadalisay nito. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y umawit sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa gabing ito. Tayo magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Dati hindi tayo ganito maglingkod sa Diyos. Dati tayo ang nasusunod, mga minamahal. Kung anong gusto nating gawin, walang Diyos na nagpapaalala sa atin. Walang Diyos na nagtutuwid sa atin. Pero dito sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Hindi ka makapagtatago. Alam niyang laman ng iyong puso. Alam niyang laman ng iyong isipan, mga minamahal. Alam niyang iyong motibo, mga minamahal. At tayo tinutuwid ng ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo lumago, upang tayo makaunawa, mga minamahal. Hallelujah. Na tinitig na ng Diyos ang ating mga puso, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo umawit sa